Attention mga Filipino senior citizens, alam nyo ba na ang DSWD at ang NCSC ay nagkaroon ng meeting para i-discuss ang guidelines ng accreditation para sa ganap na pagsasalin o transition ng mga benepisyo at ayuda ng mga senior citizens mula DSWD to NCSC. Yan ang ating pag-uusapan sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dakos sa mundo? Kumusta kayo mga ka-vlogs? Ayan, ang ating episode ngayon ay para po sa lahat ng mga Filipino senior citizens. Dahil ang NCSC po at ang DSWD ay nagkaroon ng isang discussion meeting tungkol po sa accreditation o ang ganap na pagsasalin, transition ng DSWD to NCSC para sa mga benepisyo, ayuda at iba pang programa na nakalaan para sa ating mga Filipino senior citizens. Mamaya-maya, isa-isahin natin yan. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, abay, click niyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag niyong kalimutan na pindutin ang ating notification bell. Ilagay niyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Well, ito na nga po, no? Noon pong October 22, 2024 sa Quezon City ay ginanap po ang pagtitipon ng DSWD at ng NCSC. Hinggil nga po dito sa diskusyon sa accreditation ng guidelines para nga po sa pagsasalin, no? Parte po ng transition ng DSWD to NCSC para sa mga benepisyo, programa at ayuda na para po sa ating mga Filipino senior citizens. At ito nga po ay mayroong tatlong accreditation na guidelines, no, yung diniscuss. Una po ay ang registration, license to operate, at accreditation of social welfare agencies and its program. So, kailangan po talaga yan, no, na meron tayong license to operate, accreditation of social welfare benefits, and of course, registration, no, para po lehitimo po ang nasabing operasyon ng NCSC na mamamahagi ng benepisyo at iba pang ayuda para sa ating mga senior citizen. Pangalawa po na guidelines na nagkaroon po ng diskusyon no, sa accreditation ay ang accreditation of a civil society organization which would access the public funds. Kasi nga po si NCSC na ang hahawak sa pondo, sa fund para sa mga benefits or programs na nakalaan po para sa mga lolo at lola, gaya po ng Centenarian Cash Gift na 100,000 pesos, yung 10,000 pesos na Expanded Centenarian Cash Gift, and then yung social pension na 1,000 pesos monthly kung fully transmitted na talaga yon from the DSWD to NCSC. So, kailangan po talaga no, ng accreditation guidelines. And pangatlo po na diniscuss na accreditation guidelines ay ang pag-accredit po sa mga senior citizen centers. Kagaya po doon sa Malaybalay City, kung saan po ay doon po ang pinakauna dito sa Mindanao na senior citizen care center, no, in Malaybalay City. So, yun, kailangan po to yun na i-accredit, no, from the DSWD to NCSC. So, ito nga pong pagtitipon na ito para i-discuss nga po ang accreditation guidelines ay pinangunahan po ng DSWD sa ilalim po ng Standards Bureau at ng NCSC, kasama po ang OIC Chairman na si Dr. Mary Jean Loreche at kasama po ang mga NCSC Commissioners. Ito nga po ay ginanap sa Quezon City sa DSWD Central Office noong October 22, 2024. Sa ngayon kasi no, itong DSWD Standards Bureau ay siyang nangangasiwa dito sa accreditation process at soon, no, ay maisasalin nito sa
jurisdiction ng NCSC as provided po sa Republic Act number 11350. So ang naturang pagtitipon po ay tinalakay din po yung mga eligibility criteria, monitoring mechanism, and accountability measures. So, itong pagtitipon ng DSWD at ng NCSC ay nagpapakita ito na sunod-sunod na talaga, no? Tuloy-tuloy na ang transition ng mga benefits, programs, mga ayuda para sa mga lolo at lola mula DSWD, ililipat na talaga ito sa NCSC. So, good news ito sa mga rehistrado na sa database ng NCSC. Malaking development na po ang nagaganap, no? Sa katunayan, nasa NCSC na po ang pondo at implementation ng Centenarian Cash Gift na 100,000 pesos at ang 10,000 pesos na expanded Centenarian Cash Gift para sa ating mga seniors ay magsisimula na po yan ngayong January 1, 2025. At susunod na po ay ang social pension for indigent na 1,000 pesos pension monthly. And of course, no, yung kanilang long-term plan na housing or pabahay, yung retirement plan, yung ating inaantay, no, pinakaantay ng lahat na universal social pension na wala nang pipiliin, lahat na po makakasama, abay, soon to be in NCSC jurisdiction. Lahat ng yan, mga ka-vlogs. Kaya naman, mga Filipino senior citizens, ano po ang inyong reaksyon at komento hinggil nga po dito sa balitang ito na merong naganap na meeting discussion for accreditation process or guidelines ang DSWD at ang NCSC. Ayan, i-komento nyo na sa comment section na nasa baba. Bago ako magtapos sa video na to, kung gusto nyo po sumuporta sa aking YouTube channel, maaari nyo po i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gusto maging miyembro, pwede po i-click nyo po ang ating join button. Maraming perks dyan, mga ka-vlogs. Sana'y naging gabay ang video na to kahit paano na pag-uusapan natin ang mga mahalagang nangyayari sa mga benefits, mga ayuda at programa ng pagiging Filipino senior citizen. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell, ilagay niyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Maaari nyo ding i-like ang video na to at kung meron ka pa mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. Paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen niya. Muli po, ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, pawang katotohanan at lahat totoo lamang.